Praise the Lord! Dakila po ang ating Panginoon sa mapagpalang umaga po, Pastor Bobby Librado, Pastora Cynthia, Pastor Joel at sa mga pastor na ating kasama po sa platform na ito. Sumaatin lahat ang biyaya pagpapala ng Panginoon. Gayon din sa mga kapatiran sa bawat sulok ng iba't ibang bansa. Hindi ko malaman kung magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Gayon pa man, amen. Sumaatin lahat ang magandang araw na ipinagkaloob ng ating Panginoon na kung saan napakasarap, na kung saan ay makita, maramdaman ang mga bagay na gustong gawin ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Buksan po natin James chapter 4, verse 7 to 8. Alam ko, very familiar, amen, ang salitang ito, mapay. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Come near to God, and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your heart, you double-minded. Kaya nga, mga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos, labanan ninyo ang dyablo, at lalayuan kayo nito. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Sa ating buhay, tunay po na napakadakila ng ating Panginoon. Hindi po siya nagbabago. Amen. Hindi katulad ng ating buhay. Amen. Sabi nga po dyan, amen, na tayo po ay pabago-bago ang isip. Pero isang mananampalataya, kapatid, ay hindi dapat maging pabago-bago ang isip, bagkus ay nakapokus palagi ang ating kaisipan sa ating dakilang Diyos na may akda ng lahat ng mga bagay. Sa umagang ito ay dalhin ko kay salita ng Panginoon, the power of submitting to God. Ang kapangyarihan ng pagpapasakop sa Diyos na kung saan ay tunay po na dapat po ay laging ito ang una sa ating buhay. Amen? Kaya nga sa paglilingkod sa Diyos, amen, bilang isang Kristiyano, hindi lang sa church ng ating Panginoon pinakikita po natin ang pagpapasakop, gayon din po sa gobyerno na ating kinalalagyan, amen, na umiiral po sa ating mundo. Amen. Kaya sabi nga ni Pablo, everyone must submit to governing authorities, for all authorities come from God, and those in positions of authority had been placed there by God. Tunay po na kung saan sa ating buhay, mahalaga po ang salitang pagpapasakop. Amen? Wala tayo makapit sa langit, nasa mundo pa tayo na kung saan ay ating kinalalagyan, na ating ginagalawan, na kung saan ay maraming batas, na kung saan ay kinakailangan tayo po ay makisama at gawin natin ito bilang isang mananampalataya. Hindi lang sa church, kundi maging sa governments at sa mga paligid natin, kinakailangan tayo po ay magpasakop. Kaya ang dami ordinances, maging doon sa bawat liblib na lugar, meron din. Amen. Ibig sabihin, may mga batas na kung saan ay kinakailangan tayo po ay magpasakop sapagkat sa ating buhay, hindi mo masasabi na ikay isang tunay na Kristiyano kung ikaw mismo sa sarili mo, ikaw po ay hindi nagpapasakop. The head of the church is Christ, amen? The pastor is the overseer of his church. Kaya sa ating buhay kami, bilang isang mananampalataya, amen, tandaan natin, kinakailangan tayo po sumunod sa mga tao ng Diyos na kung saan ay nangangalaga sa ating kaluluwa. Bawat mananampalataya na nagdi-desire ng victory sa kanilang Kristiyanong pamumuhay, amen, kinakailangan ay matutunan natin na tayo po ay magpasakop. Kung gusto natin kapatid na ma-overcome ang kasalanan, kung gusto natin makapit tayo po ay makatayo ng matatag sa pananampalataya, kung gusto po natin na kung saan ay malupig, kung makapit tayo magtagumpay sa gawa o lalang ng ating kaaway, kinakailangan kapatid, amen, yung salitang pagpapasakop. Kaya simple lang po ang binanggit po ni James, na sabi niya kapatid, na siya'y nagbigay ng simpleng mabisang formula para tayo po ay maging matagumpay. Sabi po ni James, submit to God,
and resist the devil and he will flee from you. Amen? Sa ating buhay, amen, ito ay hindi suggestion. Ito po ay command na kung saan ay may pangako mula sa ating dakilang Diyos sapagkat napatunayan po ni Santiago, amen, na kung ikaw po'y magpapasakop sa Diyos, amen, ang demonyo po ay lalayo sa iyo. Kaya nga sabi po, amen, ni Pablo, don't give the devil a chance. Amen. Huwag nating bigyan ng puwang ang dyablo na kung saan ay makapasok, makasingit sa ating buhay habang tayo po'y naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga si Pedro po ay nagpaalala. Sabi po ni Pedro, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Tayo po ay hindi tayo gising 24 hours, pero yung ating kaaway, amen, habang tayo natutulog, amen, siya po ay abala. Hindi lang sa iyo, kundi sa bawat tao po na kusan sa bawat sulok ng ating mundo. Amen. Kaya sa ating oras, umaga ngayon, ang iba po ay gabi. Ang iba po ay hapon. Amen. Kaya sa ating buhay, amen, makikita po natin bilang isang mananampalataya, matuto tayong magpigil sa ating mga sarili para tayo po ay hindi magkasala laban sa ating Panginoon. Sapagat kung tayo po ay magkakasala laban sa ating Panginoon, ang dyablo po ay makakasingit sa ating buhay. Kaya nga sa ating buhay, amen, di po ba sa ating napapanood, amen, na mga testimonya at maging doon sa mga pangyayari po, amen, sa mga geography, amen, makikita po natin, amen, yung istorya, amen, na ang leon talaga, ang hinahanap po niya doon, amen, yung makakita siya ng puwang na kung saan ay kanyang mabiktima ang kanyang bibiktimahin. Kaya nga sa ating paglilingkod sa Diyos, hindi po pwede na bilang mananampalataya na tayo ay patulog-tulog lang, paisi-isi lang sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi natin nalalaman, amen, ang dyablo po ay gusto po niyang humanap ng pagkakataon para tayo po ay silain. Kaya naalala niyo, kapatid, amen, gasgas na istorya ni Job, pero ang ganda, amen, ng istorya ni Job na kung saan ay nagpapaalala sa atin, hindi lang butas ang hahanapin po ni Satan kundi ang gusto po niya, hanggat maaari kung siya po ay magpaalam sa Diyos, amen, at pahintulutan ng Diyos na kung saan ay ugain ang pananampalataya mo, amen, pwede po tayong mawala sa presence ng Lord. Pero kagandahan lang po kay Job, amen, na kahit anuman ang nangyari sa kanyang buhay, hindi po siya nakitaan ng butas ng ating kaaway para po siya ay mawala sa presence ng Lord. Pinadala nga, amen, doon, amen, mababasa po natin yung mga kaibigan ni Job. Instead na i-encourage si Job, ay siya po i-discourage. Pero makikita po natin ang power po ng Lord. Dahil si Job, alam po niya, may takot po siya sa Diyos. Sabi nga ni Job, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha, purihin ang ating Panginoon. Alam ni Job sa kanya buhay, amen, makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nga sabi ni Job, kahit ako'y subukin sa aking pananampalataya, ako ay magiging dalisay na ginto. Sa ating buhay, amen, makikita po natin yung tinatawag na katatagan ni Job sa kanyang pananampalataya. Ayaw niya kapatid na ang dyablo po ay talagang makasingit. Pero salamat kay Lord, amen, sa isang pagkakataon, nakita ng Diyos ang katatagan, katapatan ni Job habang siya'y naglilingkod sa kanya na kahit maraming problema. Amen, excuse po. Tunay po, amen, na napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya sa ating buhay kapatid, amen, mahalaga po yung formula na ito, submit yourself to God. Ito ay kinakailangan, nagsisimula ito sa ating pagpapasakop bago tayo, amen, ay ma-resist natin ang devil. You must first submit to God because your strength is not enough to fight Satan. Amen? Kung gusto mo ng victory, humingi ka sa ating Panginoon. Kaya nga sabi po ni Pablo, I can do all things through Christ which strengthens me.
sa ating buhay, amen, kung tayo lang po ay aasa sa ating sariling kalakasan, wala tayong tagumpay na kung saan ay mapagtatagumpayan kung wala po ang tulong po ng ating Panginoon. Mahalaga po sa ating buhay ang pagpapasakop sa ating Panginoon. Submit yourself to God. Na kung saan, ang ibig sabihin mga kapatid nito ay submission, na kung saan ay kumpletong pagsuko ng ating kalooban sa ating Panginoon. Kaya kasabi nga ng Panginoon, not my will, but thy will be done. Amen. Sa ating buhay. Sa ating buhay, ibig sabihin mga kapatid, it means obedience to His word. Kaya nga sa ating buhay kapatid, napakahalaga talaga yung pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Samahan mo pa ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Kasi ang sabi po ng Panginoon, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng bawat hula sapagkat ang panahon ay malapit na. Mapalad tayo, amen, sapagkat nababasa po natin at naririnig natin ang salita ng Panginoon. Kaya nga, katulad po ng sinabi po ni Pablo, faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Sa isang sundalo, tayo po ay sundalo ng Diyos Nung tayo po ay isinilang, na tayo po ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon, tayo po ay nakalista, amen, doon sa mga sundalo ng ating Panginoon na dapat, amen, na masanay tayo. Sabi nga na isang madalas na quotation po na sundalo, ang sundalo habang nasusugatan ay lalong tumatapang. Sa ating buhay, amen, habang tayo po ay nasusugatan, habang tayo po ay dumaraan sa maraming pagsubok, maging matapang po tayong harapin ang buhay na ating tinatahak sapagkat sa ating buhay, amen, ang tanging commanding officer natin, walang iba kundi ang ating dakilang Panginoon. Siya po yung nagmamando, siya po yung nagbibigay ng command sa atin. At alam po natin, amen, ang Panginoon, kahit hindi po yan lumaban, amen, siya po yung matagumpay sapagkat siya po ay powerful, amen. Sa ating buhay, amen, hindi tayo powerful. Kailan lang tayo nagiging powerful sa Diyos, amen? Kung tayo po ay matuto natin na kung saan tayo po ay magpasakop sa ating Panginoon, at kung tayo po ay nagpapasakop sa Diyos, makikita natin ang resulta na ninanais ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, sa paglilingkod sa Panginoon, sabi nga, dalawa lang ang formula, amen? Di po ba? Submit yourself to God. Pangalawa po ay resist the devil. After na tayo po ay nagpasubmit na sa Panginoon at laging nasusunod ang Diyos sa ating buhay, tayo po'y lumalakad ayon sa Kanyang Espiritu, amen, makikita natin mga kapatid, as sabi nga, amen, na pag tayo po'y nag-resist sa devil, amen, ito ay command po sa atin, amen, resist the devil. Kaya kinakailangan sa ating buhay, matuto tayo mga kapatid na kung saan ay matutunan natin na kung saan tayo po ay lumaban sa ating kaaway sapagkat kung hindi ka lalaban, amen, tatawanan ka po niya, amen. At the same time, sasabihin niya, amen, na babalik ka rin sa akin, pero ako hindi po ako babalik doon. Ang tanging nasa isip ko lang, magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon, bagamat minsan po ay ginagamit ng kaaway yung ating mga kasama, na kung saan ay tinitisod tayo. Huwag tayong patisod sapagkat ang Diyos po, amen, makikita po natin, amen, na sa Kanyang kamay tayo na kung saan kinakailangan tayo po ay magpatuloy. Huwag tayo titingin sa mga tao, huwag tayo titingin sa mga mananampalataya na ating kasama sapagkat wala pong perpektong mananampalataya. Wala din perpektong church na tayo po ay masasabi natin na kung saan ay perfect. Napakahirap nga, masermonan mo lang, mangaral ka lang, na kung saan ay nakatisod sa mananampalataya, nililipat sa church. Isipin natin kapatid, ang ganitong bagay, perfecto na sana yung church na pupuntahan mo, pero nung dumating ka doon, hindi na po naging perfect. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, stay in your church, na kung saan tayo po ay inilagay ng Panginoon, na tayo po ay kinakaliga po na salita po ng ating Panginoon. Makikita po natin mga kapatid, paano natin i-resist ang devil sa pamagitan po ng salita ng ating Panginoon.
Ang salita ng Diyos ay very powerful, na kung saan ginamit nga ng Panginoon na kung saan tinukso ng dyablo ang ating Panginoon nung siya po ay nasa lupa. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, amen? Di po ba ang dyablo sabi doon, gawin mong tinapay ang batong ito, pero sabi po ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salita ng ating Panginoon. Ibig sabihin yung salita ng Diyos ay very powerful, sapagkat gagamitin po ng kaaway ang salita ng Diyos para ugain ang ating pananampalataya. The more na ikaw po'y nagbabasa ng Biblia, amen, ang Biblia po ay isang very powerful tools na kung saan ay ating magagamit para magapi po ang kaaway, amen. At the same time, kailangan po natin ang prayer. Ito yung ating spiritual warfare na kung saan ay dapat po nating maunawaan, amen, na kung saan ay napakabisa po ng ating panalangin. Hindi man siguro, amen, na natanggap mo yung tinatawag na prayer mo, amen, di pa natugon, pero tandaan mo, marami tayong mga panalangin na kung saan ay hindi man natin ito ipinalangin sa Diyos, pero ibinigay pa rin po ng ating Panginoon. Wait ka lang, amen, darating ang time yung para sa iyo, amen. Powerful tools, mga kapatid, na kung saan yung prayer natin ay very powerful. Samahan pa natin ng pagiging fasting pool, ang demonyo po, amen, mapapalayas po natin, amen. Kaya sa ating buhay, amen, sa pambagay, amen, paano natin ma-resist, labanan ang dyablo, amen, by living a holy life. Ang pagiging banal o yung mabuhay ka na may kabanalan ay hindi ito kayang gawin ng dyablo na kung saan siya po ay mamuhay ng kabanalan, kundi tayo lang po na kung saan binigyan ng Espiritu ng Diyos para tayo po'y mamunga ayon sa nais na bunga ng ating Panginoon, na kung saan ito po ay pinagkaloob sa atin ng Diyos, amen. Ang kabanalan talaga, amen, masasabi natin, ito yung pinakamahirap gawin na isang mananampalataya. Pero ang isang mananampalataya na kung saan ay pinagkalooban ng Espiritu ng Diyos, ang sabi po, ang kautusan ng Diyos ay isinulat sa ating mga puso, amen. Kaya nga sa ating buhay, hindi na natin kailangan, amen, yung mga bagay na kung saan magpaalala sa atin, sapagkat ang Espiritu ng Diyos mismo nagsasabi sa ating mga kapatid. By living a holy life, amen, kung hindi ka mamumuhay ng may kabanalan, binubuksan mo ang pintuan, amen, para kay Satanas na siya po ay makapasok sa atin. Kaya kasalita ng Panginoon, therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Kaya sabi na Ephesians, and do not give the devil a chance. Amen. Sa ating pamumuhay, amen, totoo, napakahirap. Amen, tayo po ay nasa laman. Alam po natin, gustong-gusto na espiritu, pero ang ating laman ay mahina. Kaya ka sa ating buhay, amen, labanan natin ang bawat kahinaan ng ating buhay. Nandiyan ang minsan ikaw ay magkaroon ng hatred, na magkaroon ka ng inggit, magkaroon ka ng tinatawag na mga bagay na kusan ay hindi ka aya-aya. Kaya bilay sa mananampalataya, wag na wag pumasok sa atin yung salitang kasakiman, pagiging siloso, pagkapuot sa mga tao na kusan ay ating nakakasalamuha. At sa buhay po natin, kapatid, isang bagay po na dapat po natin tandaan, yung tinatawag na evil thoughts. Yung ating kaisipan, itong isip na ito, kapatid, ito po ay playground ni Satan na kusan ini-inject po niya, amen, sa atin na magkaroon tayo ng doubt sa salita ng ating Panginoon. Kaya sa ating buhay, kapatid, ibigay natin ito sa Diyos, isuko natin ito sa ating Panginoon para tayo po ay magbigay ng pagbabago ng ating kaisipan, na tayo po ay mamuhay ayon sa salita ng Diyos, ayon doon sa hiling ng Diyos na katampatan nating pagsamba sa ating Panginoon. Hindi lang yung ating isip, amen, kundi ito rin ang evil thoughts ng ating puso. Sa ating buhay, bakit nga ba nasa kaliwa yung puso? Amen. Kaya nakakatawa, mapid, ang discussion last time. Amen. Sabi nga, mapid, na isang lecturer, sa tingin ninyo, bakit nasa kaliwa ang puso? Bakit hindi sa kanan? Ang sabi po ni Pastora Madeline, amen, ay ganito.
ang puso natin, kaya nasa kaliwa, ay lagi tayong mali. Amen? Because the heart of God is always right sa harapan ng Panginoon. Kaya tayo po, kaya nasa left ang ating puso. Amen? Ang ating heart is always wrong in the sight of God. Kaya sa ating buhay, mahirap pong isuko ang ating puso sa harapan ng Lord. Kaya nga, sa ating buhay, makikita po natin, amen, ang holiness talaga, dalawang bagay lang, amen. Unang-una, outward appearance and inward appearance. Yung outward, napakadaling gayahin. Pero yung nagmumula sa puso, ito po yung pinakamahirap baguhin. Na ang tangi lang na pwedeng magpabago sa atin, walang iba, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nasa ating mapig. Kaya nga, sabi po ni Pablo, patatagin ninyo ang inyong pananampalataya. Kailangan po talaga stand firm, matatag ang ating pananampalataya. Labanan ninyo sa Satanas. Alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap, kundi pati ang mga kapatid ninyo kay Kristo sa buong mundo. Nararanasan din ang paghihirap na ito. Ibig sabihin, hindi lang tayo nakakaranas, amen, ng battle na kung saan ay labanan ng ating kaaway, kundi lahat ng mga mananampalataya dumadaan sa mga ganitong pagsubok. Amen. Kaya sa ating buhay, sabi nga ni James, ito yung may pangako, submit to God and resist the devil. Ang promise po dyan, He will flee from you. Sa ating buhay, kapatid, ang ahas po, amen, takot po yan sa apoy. Ang diablo, bagamat sa apoy siya, amen, mas takot siya sa apoy na kung saan ay nagniningas mula sa mananampalataya. Yung apoy ng Espiritu ng Diyos na nasa atin, ito yung kanyang kinatatakutan na baka makita, maunawaan isang mananampalataya na mas takot ang diablo sa mananampalatayang nag-aapoy ang kanyang pananampalataya at ang kanyang espiritu at ang kanyang buhay ay may katatagan sa ating Panginoon. Kaya sa ating buhay, kapatid, when you submit to God and resist the devil, amen, ito yung promise, He will flee from you. The devil is powerful, but he is not all-powerful. He is not equal to God. When you stand under God's authority and fight with spiritual weapons, Satan cannot stay. Amen. Tandaan natin kami, maging mapagbantay tayo sa ating pananampalataya. Magpuya tayo. Amen. Maging matibay tayo sa anumang klase ng pagsubok na at darating sa ating buhay. Si David, amen, talagang ang kanyang ginawa talaga, okay, nagpasabit siya sa Lord. Amen. Bagamat imposible na matalo niya yung giants na si Goliath, pero sa kanyang pananampalataya talaga, alam niya kung gaano ka-powerful ang Diyos. Ang sabi nga niya, iningatan siya ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang kamay ay siya po ay naprotektahan niya yung kanyang kawan. At sabi daw kapatid, ay nakita ni Haring Saul na ang Panginoon ay sumasakay David. Sino po ba yung nasa atin? Amen. Bagamat isang espiritu po yan, isa lang po, amen, ang nasa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Mas higit ang Diyos na sumasa atin kaysa sa Diyos ng sanlibutan ito. Amen. Kaya sa ating buhay, ito'y garantiya ng salita ng Panginoon. Amen. Na kung tayo po ay magpapasakop sa Diyos, amen, ang diablo po ay lalayo po sa atin. Huwag natin bigyan ng puwang ang diablo na kung saan ay siya po ay makapaminsala sa atin. Submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Maraming salamat po at tunay po na napakabuti na ating dakilang Panginoon. God bless us.